So, hindi po na-dismiss ang kaso ni Pastor Kibuloy in the US. Ongoing pa siya. Pero ang na-dismissan ng kaso ay si Miss Marisa Dueñas. Meron din isa pang alleged confessant, Miss De Leon, Maria De Leon, na si Miss Maria De Leon naman ay hindi hindi ina-accuse na miyembro ng KOJC, ngunit isa doon sa nag-process ng fraudulent documents, allegedly, for church members. Okay. Again, ulitin natin, maaapektuhan ba si Pastor Kibuloy sa kanyang local cases? Hindi po. Bukod pa dyan, in particular din, it does not affect the candidacy of Pastor Kibuloy. He continues to remain a candidate kahit ano pa ang sabihin ni Senator Lisa Hontiveros. This confession by another party does not affect his cases here in the Philippines. So ang topic natin ngayong araw na ito ay yung lumabas na balita na may isang miyembro ng KOJC na humaharap sa mga charges abroad or specifically sa United States na nag-plea bargain at maa-acquit sa isang charge ng marriage fraud dyan sa US. Oops. Itin po natin. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang balita na mayroon ng isang miyembro o isang matawag sa kanya, miyembro nga ng KOJC na humaharap, wala akong ilaw, yun, na humaharap sa ilang kaso sa US na ma-acquit sa isang charge. Sometimes we have to give up on the lights. Okay, so ang tao na yon ay si Marisa Dueñas. Siya po ay isang, Human Resources Manager sa KOJC, particularly in the state of California. Ayon doon sa mga news reports na nilabas ng ilang mga media, si Ms. Dueñas ay nag-plead ng guilty sa charge ng marriage fraud. Ma-acquit siya doon sa ibang mga charges, naharap daw siya sa iba't ibang mga kaso, pero hindi na po yun matutuloy at reduced yung kanyang sentence for marriage fraud. Ang kapalit nito ay kanyang confession na nang gawain di umano ng KOJC sa California para allegedly makaiwas sa mga immigration laws. Ayon dun sa news reports, ang ilang mga miyembro daw ng KOJC ay underscore allegedly pa lang ito, hindi pa ito napatunayan dito sa Pilipinas. So ay allegedly nag-enter into fraudulent or sham marriages para makapag-stay sa US. Hindi sinabi or hindi maliwanag kung ano ang purpose ng alleged marriages na ito. Kundi, simply, we can only deduce na allegedly para sa makaiwas sa immigration laws. It will allow, allegedly, mga members to stay longer in the United States. Paano ngayon maaapektuhan ang kaso ni Pastor Kibuloy? Well, it doesn't, actually. Kasi, particularly dito sa mga local cases niya, ang mga kaso niya dito sa Pilipinas ay, while ongoing on human trafficking and so on, yung confessions kasi ng ibang tao, even if contained in a foreign judgment or resolution, don't affect. Okay, yan yung main rule. Ang major rule sa atin dito is yung mga confessions, they only affect the confessant. Ibig sabihin, kung sino yung nag-confess, magagamit lang po yung kanyang confession against himself. Pero, in some instances, pumapayag po ang hukuman na i-admit yung confession as circumstantial evidence, meaning hindi siya direct evidence, of the commission of certain acts by another person involved in a crime, particularly in cases involving conspiracy. Okay. So, in general, hindi po nagagamit ang confession, pero it is possible to admit that it as circumstantial evidence. However, dito sa Pilipinas, hindi pa siya maia-admit as evidence dito
it still has to be proven here in the courts in the Philippines. Sa madaling sabi, dahil hindi naman dito nag-confess sa Pilipinas, hindi siya naging part ng evidence ng any of the cases that are submitted in court, it does not affect the cases of Pastor Kibuloy. Hindi lang po ako ang nagsasabi niyan, yan din po ang sinabi uh, ni Assistant Secretary Nico Clavano, who is the spokesperson for the DOJ. Okay? So, hindi po na-dismiss ang kaso ni Pastor Kibuloy in the US. Ongoing pa siya. Pero ang na-dismissan ng kaso ay si Miss Marisa Dueñas. Meron din isa pang alleged confessant, Miss De Leon. Hanapin natin yung name. Maria De Leon, na si Miss Maria De Leon naman ay hindi ina-accuse na miyembro ng KOJC, ngunit isa doon sa nag-process ng fraudulent documents, allegedly, for church members. Okay. Again, ulitin natin, maapektuhan ba si Pastor Kibuloy sa kanyang local cases? Hindi po. Bukod pa dyan, ay magandang gabi sa inyong lahat. Doon sa mga latecomers, snacks. In particular then, it does not affect the candidacy of Pastor Kibuloy. He continues to remain a candidate kahit ano pa ang sabihin ni Senator Risa Hontiveros. This confession by another party does not affect his cases here in the Philippines. All right. So, bago tayo magpatuloy, huwag mong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. So, magandang gabi. Sabi ni Madara, nagsalita ang tagapagsalita ng DOJ, that's Nico Clavano, pinapamadali yung extradition ni Pastor Kibuloy sa Amerika. Baka daw kasi manalo si Pastor sa pagkasenador. Seryoso? Sinabi ni Nico yan? I have not seen that quote anywhere. Pero, could you send me a link to that one so that we can check on it later. Justin Suwan says, according to SMNI News po, dismiss na daw po ang cases ni Pastor Kibuloy about child abuse, human trafficking, and money laundering po. No po, that's not true. Ang na-dismiss, according to the news reports, maybe kasi maaga po naglabas ang SMNI. It is possible that they were still getting cases, the particulars. Pero yung tungkol sa human trafficking and money laundering, kung di po ako nagkakamali, if these were charged against Marisa Dueñas, it could have been contained in the plea bargain na ma-dismiss yung ibang mga charges sa kanya. Kasi nakalagay sa mga news reports, she is charged ang reduced sentence niya, meaning magsaserve siya pero hindi na the full number of years, ay on marriage fraud. Yung gumagawa daw sila ng mga falsified documents para ang ilang mga miyembro or mga kasamahan nila ay makakapagtagal sa US. The other charges have been dismissed. Sabi ni Warren, bakit walang batas na matibay yung mga congressman na corrupt pero na sila mayaman, puro na sila mayaman, lalo silang yumayaman pag nasa Congress sila. Well, I understand your feelings, sir, pero sige, examinin natin at another point, yung mga laws about that. Could you be very particular about which laws you are questioning? Okay. Sabi ni White Flower, feel ko mag-guilty yan si PACQ dito sa ombudsman kasi in-appoint ni BBM yung nag-dismiss kay De Lima. Hindi po wala pong kaso si Pastor Kibuloy sa ombudsman kasi ang kinakasuhan lang po sa ombudsman ay government employees. Hi kay Eureka. Maraming salamat. Ang daming nagre-report na sila ay tapos na mag-like and share. Maraming salamat po sa inyo. Yes, but that's not a link, Marcelino. Sinasabi niya, nasa website ng 24 oras.
That's hardly a link. Sa Sandigan Bayan, paano po makakasuhan si Pastor Kibuloy sa Sandigan Bayan? Hindi naman po siya government employee. Hindi po pwede yon. Ang Sandigan Bayan po ay for government employees. Okay. Sorry po, I have to jot down yung mga ano. Ay, magandang gabi. Dami pong nanonood ngayon. May Ann Aswer says, sa Supreme Court po ang kaso ni Pastor, hindi sa Ombudsman. Anong case po ang nasa Supreme Court? Ang alam ko, nasa Pasig Court, yung he has like one case in Pasig na nilipat from the Davao Court. I understand that there are additional cases, but they are filed in the trial court, not with the Supreme Court. Manatero says, so ang ibig sabihin, ang mga kaso lang ni Marisa ang na-dismiss, including money laundering, child abuse, and human trafficking. Ang ibang kaso ay ongoing pa. No po. So, na-dismissan siya ng ilang mga cases which allegedly include human trafficking and money laundering. Pero reduced ang sentence niya sa marriage fraud. So, she's going to serve time on marriage fraud, pero dun siya nag-plea bargain nga. She pleaded guilty pero reduced sentence po. Sana may batas na mabitay yung mga congressman na kura para wala nang mayamang tumakbo matakot na mabitay. Actually, hindi ganun po ang nangyari kasi dati may death penalty na po sa sa plunder. Ngayon po ay reclusion perpetua or reclusion perpetua na lang. Hindi ako nagkakamali. Dati kasi reclusion perpetua, ewan kung binago nila to life. Pero hindi naman po, wala pa akong nakita na government official na nag-suffer nun. Nung ultimate penalty na yon. At marami pa rin ang naging, how do you call this, opisyales. Sabi ni Fernandez, I'm expecting a Senate investigation kay Pastor. Sana wala, total busy naman sila kay Go. Mayroon nga po, di ba, na Senate investigation at hindi na po umattend si Pastor Kibuloy doon. Okay? Sabi ni Banateros, May 2X of KSA. At yung pagdudusahan na lang ni Marisa ay yung sentensya niya about marriage sa USA. Betchay says, oo nga po, yung convicted at nag-appeal lang, nakaupo pa rin sa tong-tong reso at Senado. Bakit hindi pwede magkandidato si PAQ? Pwede nga po siya magkandidato. Ito lang naman po si Senator Hontiveros ay gumawa pa ng statement saying nakakahiya, wag na daw niyang ituloy and so on. Pero alam niya na there is nothing she can do to stop Pastor Kibuloy from running for the Senate. Diba? Kasi wala naman siyang conviction. Or at least to end, wala siyang conviction by final judgment. Sabi ni Luffy, I can't wait na makatrabaho ni Pastor si Risa Hontiveros. Hindi po sila mag-aabot kasi tapos na po, naka 2 terms na si Risa Hontiveros. And so if manalo si Pastor Kibuloy, hindi sila magkasabay sa Senado. Tapos na po yung term ni Madam Risa. Sabi ni Errol, the fact that PAQ assisted PRD to fight against the CPP and PA before and now means it's expected that those who are members and supporters of the CPP and PA are the ones spinning PAQ down. Hello to Sisa in Makabayag vlog. Ay. Sabi ni Guil, basta mayaman, kahit convicted pa, makalabas ka rin. Alam mo, naiintindihan ko yung mga inyong sentimiento tungkol dyan. Lalong-lalo na nakaka-frustrate rin pag yung matataas ang tungkulin, tapos makikita ninyo, malala o seryosong-seryoso yung kaso, at may conviction na nga yung iba, pero hindi pa by final judgment, nare-reverse sa motion for reconsideration o kaya on appeal. Halimbawa, ano yung reaction ninyo noong na-acquit si Senador Jinggoy?
Sabi ni Just Stick to Our Plan, so nag-umpisa pa lang ang pagkakaso sa SMNI at Pastor nung punain nila ang Congress corruption. Pati mismo si Romualdez sa expenses niya na bilyon-bilyon. Totoo yan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin po tayong naririnig dun sa mga nag-advocate ng free speech. Nasa na yung mga diehards na protektahan daw ang kalayaan magsalita at magpahayag nung tinake down nila ang SMNI. Nasa na yung yung mga pahayag na yon nung kinulong sina Lorraine Badoy at saka Eric last name ni Kael at ni Naka Eric Celis. Okay. Nasa na yung mga advocates na yon nung ito inire-relate nila kay Pastor Kibuloy yung SMNI and so on. Plus yung mga accusations na ang SMNI ay fake news. Plus yung constant takedowns ng SMNI at DZAR sa ating social media. Nasa na yung mga free speech champions natin dyan? Parang tahimik na tahimik, Sabi ni Samuel Tan, question lang, napansin ko si Attorney Claire may pagka-anti-Duterte, halatang halata sa mga binibitiwan niyang salita sa program niya. Bias na siya at di ko na pinapanood ang show niya in YT. Well, I understand, pero alam niyo naman kami mga lawyers, even if we don't agree with each other, hindi naman po kami namimersonal sa isa't isa. So, on a personal level, I like Attorney Claire. I do not share her political beliefs or many of her interpretations or her takes on the law. But I do respect her as the same way I respect Attorney Libayan kahit hindi po kami nagkakasundo ng viewpoints. Right? Kasi to be fair rin sa kanila, hindi rin tayo we just leave each other alone, kumbaga. And we leave it up to you, our viewers, to decide kung sino yung mas tatangkilikin ninyo. Kapag na-dismiss po sa US ang mga kaso ni Pastor, maaari po bang mabasura din ang kaso dito sa Pilipinas? Magkaiba po sila eh. They're not the same. Yung mga kaso ni Pastor are for acts that were committed in the United States, but some of the elements were committed here. Yung ganun din yung sa Pilipinas for acts that were committed in the United States or here, basta yung elements ay dito nangyari. Sabi ni Ma'am Maria Luisa D. Senleva, yan din po sinabi kanina ni Senator Escudero. Kibuloy can run for senator. Teacher ko yan si Chis eh. Prof ko yan sa 4th year. Di ba? Kakagulat, no? Nung nasa gabinete nga ako, 3 kaming estudyante ni Sec Popolo Dilla na nakaupo doon. Si Sec Boying, si DICT, tsaka ako. Si Ponya says, Duterte had the list of artists and celebrities na user ng shabu and party drugs. Why was that not released? Yun sana mas masarap isa ng kiri. According to then President Duterte, he did not release all. He did mention certain names, pero hindi niya ni-release lahat kasi kailangan nga ng due process. Ang sabi niya, this is raw intel. Yung iba na pwede niyang i-release, it's because they were public figures or sila po ay gobyerno. So lalong-lalo na yung isang senador dyan, nasa public interest talaga na ilabas yung balita na yon for further investigation. So yun, hindi nga siya makasuhan ni Senator Laila de Lima because as a public figure, yung issue ng malis or yung elemento ng malis sa pagpa-file ng libel ay kailangan present. Pero if you're a public figure, ang malis must be proven. Higher quantum of evidence ang required kesa dun sa simpleng presumption of malis na nakikita natin na pwedeng i-presume kapag ang na-libel ay private person. Marcelino says, yun yata ang sinasabi ni Attorney Clavano, attorney na kailangan makonvict na si PAQ kasi magkakaroon daw ng immunity kung sakaling manalo, hindi yung sa US. Ma'am po, wala naman pong immunity ng lubos. Okay? For acts that are committed not within the Senate or not in a privileged speech or in inquiries in aid of legislation, wala pong immunity ang mga senador. Wala pong immunity ang mga kongresista para lang doon sa mga sinasabi at ginagawa nila doon sa loob ng Kongreso at sa loob ng Senado o bilang bahagi ng kanilang trabaho. So kung kunwari, merong inquiry in aid of legislation pero on-site sila, he or she will be protected against yung cases for libel. So pati yung mga ganyan, yung mga sexual harassment,
violation ng Safe Spaces Act in the course of their speech. So hindi po yan nag-a-apply. And I don't think Attorney Clavano will say magkakaroon ng immunity. Din sa NCARCES, dahil ordinary citizen na lang si Risa at Senador si Pastor, siya naman ang iimbestigahan sa Senado about sa PhilHealth. O di ba, bilog ang mundo? Yun na nga. But I think that she will try to run for office or ask for an appointment. And then, sa 2028, I hear their ambitions to become vice president or president. Sabi ni Ma'am Christine, pati mga congressman na mahilig mag-public office sa public trust, hindi pa rin sinagot ang travel expenses question. All we got is de pamilya si Tambi. Oo nga naman. Wow. Nakakatawa naman. Sabi ni RJ, sabi ng mga bumaliktad ka na raw. Nakakaiba, no? Hindi nila nakita yung pictures na pinost ko. Anong bumaliktad? Siguro, ina-assume nila bumaliktad ako dahil hindi ako tumakbo bilang senador. Talagang hindi ako tumakbo because I have neither the machinery nor the inclination to do so. Matagal ko na namang sinasabi, hindi ko po talaga gustong tumakbo. Akala nila, tinalikuran ko ang PDP. On the contrary, I have always been supportive of the PDP. Diba? And I have been supportive of all the people that FPRD has endorsed. Andun nga ako sa endorsement day ni PRD. So, sige nga, ano kaya ang ebidensya na ginagamit nila? Kung sa bagay, may mga tao talagang nagsasalita ng walang ebidensya. O kaya may narinig lang sila sa iba, paniwalang-paniwala naman sila. Walang investigation, walang critical thinking, walang corroboration, walang kahit ano. I mean, kung chismis, I get it. Chismis is chismis and a lot of us indulge in that vice. But, iba naman yung may akusasyon ka na o inabandon na niya o nandun na siya kinaano. Baka they're mistaking me for Pebbles. Si Pebbles po ang nagbalik loob na sa administrasyon, hindi po ako. Hindi po ba sa 2028 pa matatapos ang term ni Hontiveros? Kakapanalo lang niya noong 2022. Teka muna, 2022 ba siya kakapanalo lang? Let me check, ha? Ang alam ko, 2016 siya nanalo. So, 2016 to 2020, 2016, so, plus 12. Hindi. O nga pala, nasa Senado pa pala siya until 2028. Kasi 2016 siya, di ba? Lisa Hontiveros. When did she last run? At tama po kayo. Thank you kay Necram. He pointed out, mali po ako. Si Senator Hontiveros just got re-elected to the Senate in 2022. So, she will be there until 2028. After that, she has to run na for something. And what I heard is that she wants to run either for president or vice president. Sabi ni Eggy, I'm praying that the next elected legislators will really disrupt the plans of Tambaan this admin. Also, it would be funny if Kibuloy wins, he will face off with Risa in the Senate. Poetic justice. Magkahiyaan kaya? Sabi ni Duterte, wiretapping ba kaso ni Risa? Anong penalty pag guilty? Mabigat yun eh. Double check natin. 6 months to 6 years and a fine of up to 5,000 pesos. So, pero remember, her case was dismissed. Sa prosecutor's office pa lang. Pobreng rap blogger says, sa 2028, oh yes, inulit na lang natin. Risa is an outstanding case, nag-bail lang ang cases wiretapping, also case of PhilHealth scandal. No po. Double check ko ha. So in 2021, she posted bail na. Ano yung nabasa ko na dapat na? Nag-file siya ng MR for the asking for the dismissal. She posted bail on December 28, 2021. Check ko yung acquittals, ha? You're right. Thank you very much for that one. But yung PhilHealth case, wala po siyang case sa PhilHealth. That one I know. Kasi tagal-tagal kong hinanap yan eh. In fact, nagfa-file po ng libel si Senator Hontiveros, allegedly, or threatening to file libel siya doon sa sa PhilHealth. Yan, no? Sabi Hontiveros not included in Supreme Court ruling on PhilHealth's unauthorized firms.
Ontiveros not involved in PhilHealth anomalies, not part of 15 billion PhilHealth corruption scandal. So wala po siyang kaso pagdating doon sa PhilHealth. Naka-file siya ng bail doon sa wiretapping. Doon sa final nga, kasi meron siyang binasa na, na cellphone text message. Pasok na pasok. What do you mean? Sabi ni Pilipinas First, si Willie Revillame ay namamangka sa dalawang ilog. Ano po yung isang party niya? Kasi ang alam ko, tumakbo siya na independent. John Michael says, sa kakapanood ko gabi-gabi dito, parang ready na ako bukas agad humarap sa korte bilang abogado. Missed working in a law firm, frustrated lawyer here. Babalita na tumakbo siya because of Chris Aquino. Sino yung tumakbo because of Chris Aquino? Si Ipe? Sabi ni Bobcat, if there is no immunity for government officials outside of a House hearing, bakit si Castro po na-convict? Ang daming beses ko na in-explain. But hindi hinahabol ng batas. Convicted naman po si Franz Castro for other abuses under the RA 7610 kung di ako nagkakamali. So, ano yung sinasabi ninyo? So, convicted siya pero nag-file siya ng appeal. Therefore, hindi pa tapos yung kanyang kaso. So, hindi pa talaga siya po makukulong lalo na nag-file siya ng bail pending appeal. Sabi ni Arnold, Fox Clavano appeared to urge the US to request for extradition kasi daw parang minamock ni Pastor ang electoral process at judicial system. So naghihikayat siya. Those things should be done through the diplomatic channels. Posible na kaya siya nagsalita ng ganon, wala kasi pang ginagawa ang US on that matter. And in fact, ang sinasabi ng lawyers ng KOJC is that si Pastor Quiboloy, yung kanyang case na ongoing, meron ng sa US courts have been suspended. And sila po ay ang nagfa-file na to reactivate or to make the case active again. Pero parang na-extend na naman po yung suspension nito.